Ilang linggo po nating pinagtuunan ng pagninilay si Jesus bilang manggagamot. At ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ng mga may karamdaman. Narinig natin yung istorya ng ketongin, narinig natin yung pagpapagaling o pagpapanumbalik ng buhay ng anak ni Jairo, isang opisyal ng sinagoga. Narinig natin ang pagpapagaling dun sa babaeng dinudugo. Narinig din natin yung pagpapalayas niya ng masamang espiritu. At narinig din natin yung pagpapatahimik niya sa bagyo at sa malakas na hangin. Ano ba ating pinagnilayan ang kapangyarihan ni Jesus? The power of Jesus over sickness. The power of Jesus over nature. The power of Jesus over evil spirit. Naramdaman po natin at nakita natin na siya ay makapangyarihang Diyos. Pero sa umaga pong ito, mga kapatid, ang pagninalaya natin ay hindi na po yung mga spectacular na ginawa ng Panginoon. Kundi ang pagninilaya natin ay si Jesus in His ordinary person na siya ay umuwi sa kanyang sariling bayan. At napakasakit po ang pangyayari. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kababayan. At masasabi po natin, as a prophet, Jesus was rejected. How much more being the Messiah? Because Jesus, before being accepted as the Son of God, must be accepted as the prophet. At ano po ba ang propeta? Ang propeta po ay hindi yung nanghuhula, one who foretells the future, kundi the prophet is the one who reveals divine revelation. Ang dala po niya ay salita ng Diyos. He is the mouthpiece of God. He is the one communicating the message of God. A man of God who is assigned to deliver God's Word. At napakasakit po na hindi siya kinilala ng kanyang sariling mga kababayan. At nagtataka sila, sabi nila, saan nanggaling yung kanyang kapangyarihang magsalita ng ganito? Anak lang siya ng karpintero. At kilala natin ang kanyang mga kapatid. Yung kapatid po kasi can refer to pinsan. Kilala natin yung kanyang mga pinsan. At alam natin at kilala natin siya, saan niya kinuha ang mga bagay na ito? Mga kapatid, they were entangled with the roots of Jesus, the son of carpenter. Bakit po napakahirap nilang paniwalaan na si Jesus ay Mesiyas? Number one, because He hails from the same town. At merong chismis na walang mabuting manggagaling sa Nazaret. That's the number one reason. Number two reason ay Jesus is the son of carpenter. He's a carpenter by profession and occupies a very low position in society. Third, ang kanyang mga magulang din ay walang prominenteng posisyon sa alta sosyedad, kaya napakababa ang kanilang tingin. Kaya naman masasabi po natin ang isa pong aral na makukuha natin dito ay familiarity breeds contempt. Pagka masyado kang pamilyar sa isang tao, hindi ka maniniwala. Naalaala ko po nung pumasok ako sa seminaryo, nagpaalam po ako sa aking mga magulang. At sabi ng nanay ko, anak, papasok ka ng seminaryo. Sira ulo ka ba? Hindi ka magiging pare. Napaka-pilyo mong bata. Nako, ay hindi ka tatagal sa seminaryo. Bibigyan lang kita ng 1 buwan. Nakatapos po ako ng 1 buwan, sabi niya, 1 taon. Nakatapos po ako ng 1 taon, hindi 4 na taon. Hanggang sa malapit na po akong maging pare, saka lang po natanggap ng nanay ko. Sabagat kilalang kilala po niya ako.
Nang ako po ay malapit ng ordenahan, ako po ay nakasakay sa jeep mula Lucena papuntang Lokban. Umuwi po ako sa sariling bayan. Malapit na po akong ordenahan bilang diakono. At narinig ko po yung dalawang ale na nagchichismisan sa jeep. At sabi nung isang ale, "Huy, Mare, alam mo ba yung anak ni Dr. Palyer ay magiging pare na?" Sabi ko, "Diyos ko, ako yata ang pinagchichismisan." At sabi, "Ay ano daw? Ay hindi ako a-attend pag yun yung naging pare. Naku, yun yung galing sa angkan ng mga playboy, mga kabalyero. At saka yung mga yan, mga playboy yan, yung mga Palyer." Naku, Diyos ko, sabi ko, ano na ito? Bilang ganti po ang ginawa ko, binayaran ko po sila ng pamasahe. "Mabayad po, isama mo na itong dalawang chismosa." At nang binayaran ko po yung kanilang at nang babayad na po sila, "Bayad po, ay bayad na po kayo." "Ay, sino nagbayad?" "Yung nasa katapat ninyo." "Ha? Sino po kayo? Bakit po niyo kami binabayaran?" "Ako po si Reverend Joey Palyer." "Yung pinagchichismisan ninyo?" At sabi nung dalawa, "Ay, mukha po kayong obispo. Hindi ho kayo mukhang pare." Munti ko na kong pag-untugin yung dalawang chismosa. Sa katotohanan po mga kapatid, yung naranasan ko po ay naranasan ng Panginoon. Na walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Napakahirap pong maging Kristiyano sa sariling bayan. Napakahirap pong magpakabuti sa ating sariling pamilya. Pag sinabi mo doon sa anak mo, tayo magdasal, bakit mamamatay na ba tayo? Ano ka? Karismatic ka ba? Mahirap po talagang banal sa sariling ating tahanan. Sapagkat ang lagi nating naiisip, kilalang-kilala natin ang ating mga kapatid. Kaya ito po isang paalaala po sa atin that we don't take for granted yung mga bagay po na maaari pong magdadala sa atin sa mas matibay na pananampalataya. Kaya naman ang Panginoon ay walang ginawang himala sapagkat ang mga tao'y hindi naniwala. Mga kapatid, ano po ang kailangan? Kabaligtaran ng kanilang pagdududa ay ang pananampalataya. Faith is believing although we do not see. Faith in Webster Dictionary is a complete belief to a person or to a thing. Kaya nga, tayo po ay, kung tatanungin ko kayo, sino po nakasakay na ng eroplano? Taas ang kamay. Nakasakay na ng eroplano. Kakaunti. Nakasakay na ng tricycle. Ayun. Kinikilala ba ninyo yung mga nagdadrive sa inyo? Tinatanong ba ninyo yung piloto, ilan na po ang inyong nabangga? Ilan na po ang inyong na-plane crash? Hindi ho nyo tinatanong, you simply believe na makakarating po kayo sa inyong patutunguhan. Sino po sa inyo ang naoperahan na ng doktor? Taas ang kamay. Ayan. Tinanong ba ninyo yung doktor ninyo kung anong grade niya ng board exam? Siya ba ay summa cum laude o summa cum comopia? Siya ba ay summa cum comodico o siya ba ay first taker? You didn't ask your doctor. You simply allow the doctor to open your heart, open your stomach, open your brain. Why? Because of human faith. If we can elevate our human faith into the divine faith, then you have a power within you. Sabagat ang pananampalataya po sa Diyos, ang tunay na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Lagi ko po itong inuulit-ulit. Father, salamat po at pinagaling ninyo ako. Hindi po ako ang nagpagaling. Ang nagpagaling po ay Panginoong Diyos at ang inyong pananampalataya. If you have faith like a grain of mustard seed, you can say to that mountain, be uprooted, it will follow you. You can say to the tree, be planted on the other side, and it will follow you. Mga kapatid, makapangyarihan po ang pananampalataya. Sa panahon pong ito ng pandemya, ang kailangan natin buhay na pananampalataya. Expectant faith para ang kagalingan ay ating maranasan. Pangatlong mensahe ng banal na ebanghelyo.
Tayo po ang makabagong propeta ng Diyos. Hindi po kayo katulad namin na nangangaral dito sa pulpito. But you can also become prophet by the witness of your life. By the witness of your life, you bring the good news to the people. Na ang inyo pong mga magagandang halimbawa ay masasabi nating maging daan ang mga tao ay mabago ang buhay. Sabi nga po ni St. Francis, doon sa kanyang disipulo, tara na at tayo mangangaral sa isang lugar. Isang buwan na po naroroon sila St. Francis, hindi pa rin sila nangangaral. Kaya sabi na kanyang disipulo, akala ko po ba tayo mangangaral dito sa lugar? At sabi ni St. Francis, we preach by the way we live. Tayo po ang makabagong propeta ni Jesus, na hindi lang nangangaral sa pamagitan ng salita, kundi sa ating magandang halimbawa. Sana po bilang mga propeta ng Panginoon, we become also the mouthpiece of God. We become also instruments of the good news. We do not only bring the good news, we must become the good news ourselves. Sa buhay po natin, mararanasan natin na tayo ma-reject din. Pero tandaan mo, bago ka pa na-reject na ang Panginoon. At the cornerstone that was rejected is Jesus Christ our Lord. Kaya mga kapatid, tayo na po maging tunay na propeta sa ating makabagong panahon, sa ating hindi lang salita, kundi sa buhay na mga gawa. Amen.